Good morning everyone, brother in Christ, sister in Christ. Good morning, isang mapagpalang araw. Paano ba maging magaling at dakila na leader? Ay naku po. Hindi Brother Jim, hindi para sakin kasi hindi naman ako leader. Dyan ka nagkakamali kapatid. Kapag meron kang impluwensya sa mga tao, leader ka. Kasi ang leadership influence, ang tanong, magulang ka ba, nanay, tatay ka ba? Leader ka, ate o kuya ka, leader. Karen, tita, tito, leader. Kaparin, ministry ka sa simbahan, ay naku po, leader ka. Supervisor sa trabaho, leader ka. Isa kang kaibigan na talagang maimpluwensya ka sa isa pang kaibigan mo, anong tawag dun, leader? Ngayon tatanungin natin, o paano ba maging isang pinakamagaling na leader? Tatlong bagay kailangan mong gawin araw-araw. Ano yun? Eto na, number 1, strategizing. Ano ibig sabihin nun? Yung maliwanag sa'yo kung saan ka papunta. Di ba yung leader nasa harap tapos may tao nasa likod sumusunod, tapos pag tinanong ka ng mga doon sa likod mo, excuse me leader, saan tayo pupunta? Hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko rin alam. Hindi ka magaling na leader. Ang leader alam saan ka papunta, yung mission mo, yung goal, yung vision, yung purpose. Magbibigay ako ng halimbawa. Many years ago sinimulan ko yung totoo na mayaman, maliwanag sakin yung goal. Ang goal ganito, tulungan yung mga mahirap na Pinoy na magretirong pensyonado. Kaya ilang taon na naming ginagawa, halos araw-araw inuulit ko sa mga tao, inuulit ko sa mga kapatid, ito ang goal natin. Paano namin ginagawa ang goal? Meron kaming programa, tinuturuan namin mag-ipon, tapos tinuturuan namin mag-invest sa negosyo. Pero napaka-importante yung tinatawag kong scoreboard. Ikaw, ano yung scoreboard mo sa pamilya? Ano ang layunin mo sa pamilya? Kung leader ka dyan sa pamilya, leader ka ba sa team mo, leader ka ba sa ministry mo? Ano ba yung layunin mo? Ano ba yung goal? Dapat maliwanag. Di lang sa'yo kundi sa lahat na team. Number 2, serving ang leader na dakila. Selfless, hindi niya iniisip yung sarili niya, iniisip niya muna, inuuna niya muna yung mga member niya, ganon talaga yung dakilang leader. Magbibigay ako ng halimbawa. Nanay ko, kaya ko siya mahal kasi kitang-kita ko selfless siya. Magbibigay ako ng paborito kong halimbawa. Tuwing Linggo kumakain kami ng fried chicken sa pamilya, parang celebration namin yun na tuwing Linggo may fried chicken kami. Eto na hindi naman kasi mayaman kami nung panahon na yun, so ang dami namin, 6 na magkakapatid. Nanay, tatay, may auntie, may pinsan pa, so ang dami. So yung isang chicken ay talagang hinahati-hati niya, so agawan sa parts. Ako yung bunso, yung paboritong bunso. Nakso ako yung drumstick, no, yung isang special na bahagi ng chicken. Every Sunday ako yung drumstick. Gusto ko yan. Alam mo yung nanay ko, every Sunday yung leeg yun ang kinakain niya. So ako naman nung bata ako, iniisip ko, baka paborito niya ang leeg, yung ninanamnam niya yung karne. Kaya nung lumaki ako, tumanda ako, na-realize ko ang hirap kainin ng leeg ng manok kasi konting-konti lang yung karne doon, di ba, puro buto. Tapos na-realize ko after a while, kaya niya pinipili yung leeg kasi sinasabi niya sa sarili niya yung mga anak niya ang kukuha ng pinakamagandang mga bahagi ng manok at sa kanya yung pinaka-pangit. Linggo-linggo yun, ilang taon yun yan. Ang magaling na leader selfless, ganun po ang leader serving, laging nagsiserve gravy, no. At pangatlo, number 1, strategizing. Number 2, serving. Number 3, sustaining. Kailangan ang leader alam mo paano sinusustain ang sarili mo kasi yung mga tao sa'yo nakatingin ay ikaw saan ka nakatingin. Dapat may leader Karen so syempre sasabihin mo si Lord ang leader. Okay yan, pero kailangan mo rin ng mga tao na tinitingala mo tsaka nag-i-inspire sa'yo. Halimbawa, mga mentors for your spiritual life, for your financial life. Meron po ako nun, talagang meron akong mga leader na kapag kinukonsulta ko pag may problema ako, kinukwento ko sa kanila. No, mga matatalik kong kaibigan yan, I get inspiration from them. Importante yan. Alam mo sa Matthew chapter 20, sinabi ni Jesus, among the Gentiles they are lord it over them, they make their authority feel but not you. If you want to be great, you must become a servant. Grabe, no, nakakagulat. Servant daw talaga yung leader. Kaibigan, ipagdadasal kita na ang leadership mo magiging dakila sa pamilya, sa kumpanya, sa simbahan, anuman ang
gagawin mo sa mga kakaibigan yung leadership mo ay talagang gumaling at tumaas. Ipagdadasal kita ngayon sa pangalan ng Ama at ng Anak. Panginoon, pakibasbas mo ang kaibigan ko na maging magaling na leader, Lord, na talagang maging maliwanag sa kanyang yung goal, yung mission, plano. Pangalawa, talagang maging selfless yung kaibigan ko na at Lord, bigyan mo rin siya ng paano masustain siya, paano ma-empower siya, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Ipasa mo ang video na sa lahat na kaibigan mo na alam mong may leadership role.